Isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga kasyasat worldwide. Welcome back to our talakayan segment ng ating Batakan program. Ngayong araw ay January 11, 2021 at muli ipagpapatuloy ko ang talakayan sa isang paksa na pinamagatang mga angkop na katangian na dapat taglayin ng isang leader o namumuno. In this time ay tatalakayin ko yung pang-16 na katangian na ating inirekomenda. Ito ay ang kahusayan ng isang leader na makipagkomunikasyon. Okay? Bago ako magpatuloy ay gusto kong i-shout out yung mga tropang vloggers na pumasok sa latest upload o vlog ko kanina. Sina Cooking Lau, si Joseph Calao, Yob's Channel, si Sunday Vlog TV Official, si Somiri Kawai, yan si Madam, malaki yung bahay ni Ma'am Somiri. Ito yung katropa natin na magaling mag-TikToks at and so on. No? Magaganda yung mga ano niya, kaya pasyalan nyo rin lagi yung kanyang channel. Si kapatid Yam Piligones, si My Next Vlog, no? Ito si My Next Vlog. Sa tingin ko, pangalawang channel ni bro ito. Hindi ko lang mahigilap yung main channel niya. Shout out sa'yo bro, My Next Vlog. Si Next to Shine. Kung hindi ako nagkamali, ito yung kaibigan natin na kabase sa Israel. Si Nining Yam, shout out sa'yo madam. At saka si Lolo Pielago Channel, yung katropa natin na nariyan sa Mandaluyong, si Lolo. Labas ng Mandaluyong hindi sa loob. Okay? So, going back to the subject, no, ito nga yung karunungan na makipagkomunikasyon. No? Simple lang, ito yung abilidad ng isang tao na ipaalam, no, at kukunin yung mga kanyang kailangan sa isang tao, of course, sa pamamagitan pa rin ng pakikipag-ugnayan. Okay, ganun lang kasimple yung definition natin dito sa ating paksa. Pero to make it clearer, no, i-define nga rin natin kung ano yung communication. No? There are two definitions na gusto kong i-discuss. No, actually, there are so many definitions of communication. But I prefer to discuss two definitions. No? Number one is the process of conveying information from one person to another. No? Ito yung proseso na pagbigay at pagkuha ng mga informasyon sa isang tao. So, in other words, no, dalawang tao itong communication in between two. No? Kaya nga dito sa second definition natin, no, it is a bilateral and authentic contact. Okay, when we say bilateral, yun nga at least in between two. Dalawa. At when we say authentic, sa communication kasi, kailangan walang mangyayari na lukuhan. Makipag-communicate ka, of course, to give the right information. Ganon din sa kabila, to give and get the right information. Kasi kung nakikipag-communicate ka, parang lang makakuha ng tamang informasyon, pero binibigyan mo siya ng maling informasyon, actually, espionage yun. Hindi mai-establish yung communication dahil from the very beginning meron kang bad motive, no? Kaya hindi natin kino-consider yon na communication. Kaya nga it should be authentic contact. Okay? And based on these two definitions, no, we can conclude that in communication kailangan natin makapag-establish ng contact. Kung walang contact na mangyayari ay walang communication. And now, para mas malinaw, no, dito pa rin sa definitions na ito, yung number 2,
meron tayong dalawang words dyan, no? Keywords, yung bilateral and authentic. And from these keywords, makakakuha tayo dyan ng root words in order to establish contact. No? What are those? No, simple lang. Sinong Bisaya dyan na listener natin at viewer natin. No, sa bilateral, nandun yung root word na bilat. At sa authentic, nandun yung root word na utin. Bilat at utin equals contact. No? So, yun yung pinaka-simplest na definition ng communication. Okay? So, going back, no, or moving forward, yun nga, napaka-importante sa isang namumuno ang communication. But in general, hindi lang sa namumuno. No, actually, sa lahat ng tao. No, worker ka man o hindi. Kasi meron ngang lumang kasabihan, di ba? Na communication is the key. No, yun yung generic na kasabihan. Ito yung susi ng lahat. No, kung hindi ka marunong, apektado yung buhay mo. Ganun lang kasimple itong una. At itong pangalawa, no, particular ito or branded, no worker can be effective unless he can communicate, which is true. Sa kagaya nating mga nagtatrabaho, kung hindi tayo marunong makipag-communicate sa ating kasama sa trabaho ay hindi tayo makapagbibigay ng magandang resulta ng trabaho or good work output. So, yun nga, sa buhay pa rin ng isang opisyal, you need this one, you need this trait because you are handling people. Kailangan mo ito. No, may kasabihan nga ulit na a good leader must be a good communicator. No, bakit? No? Bakit kailangan? Siyempre kasi pag ikaw ay leader, ikaw yung nagpo-provide ng mga informations. No, hindi lang sa mga tao mo, bagkus lahat ng taong nakapalibot sa iyo. No? Meron ngang tinatawag na leadership principles. Always keep your men informed. Kasi nga naman, pag hindi mo sila ma-feed o makargahan ng tamang informasyon, pagdating sa kanilang trabaho o mandato o tasking, ay definitely hindi nila ito magagawa ng maayos. Okay? So, yun nga, ikaw din yung nagbibigay ng mga instruction na galing sa pamunuan, mga orders of the day, yung mga new policies, and so on and so forth. No? And even advisories, kung may mga advisories ng yung pamunuan ng kumpanya, kasama na dyan yung mga advisories ng gobyerno, yung PNP Social na nangangasiwa sa industriya ng kagwardyahan, no, kailangan maipaliwanag mo yan ng maayos. And even advices, kasi kailangan, yun nga, isang katangian din ng isang leader ay kailangan marunong kang magpayo. Kasi while you are interacting with people in your working environment, kailangan mo ito, no, bilang namumuno. Okay? At kailangan mo pa rin itong katangian nito bilang leader kasi meron yung tinatawag na nating daily action plans or periodic action plans. Ano ba yung mga plano mo ngayong araw? No? Ano ba yung mga plano mo sa mga susunod na araw? Kailangan sa pamamagitan ng communication ay maibahagi mo sa iyong mga tao para sa kanilang kaalaman at para mapaghandaan kung ano yung kanilang dapat gawin. Kasama rin dito yung mga action taken mo, kung ano yung mga naging action mo sa mga operational issues, yung mga concerns, yung mga issues araw-araw, yung mga problema na kailangan mo aksyonan. No, kasama pa rin yung mga taong nakapaligid diyan sa iyo sa trabaho mo. Kailangan maisagawa mo yon ng maayos sa pamamagitan ng communication. Kasi, siyempre, kailangan mo mag-report doon sa pamumunuan mo. Kailangan mong i-briefing sa pamamagitan ng... Kasi sa security kasi may kinakandak na daily briefing or daily formation. No, yung resulta ng action taken mo, kailangan mong i-disseminate, i-discuss sa mga tao mo na ito yung mga naging action natin, and so on and so forth. So, napakarami.
no? Napaka-importante ang communication sa isang opisyal. At siyempre, sino-sino ba yung mga taong ina-applyan natin ng katangiang ito, no? Ganun pa rin yung mga tao natin mismo, kasama na yung pamilya nila, mga customer na ating pinaglilingkuran, mga empleyado, no, whether rank and files hanggang pataas doon sa top management, mga bisita at bisitas, mga taong gobyerno, lahat ng uri ng tao na pumapasok sa'yo sa working environment mo, kasama na dyan yung mga kriminal at violator. No, ina-apply pa rin natin itong katangian ito, yung kahusayang makipag-communication. Ina-apply natin definitely sa mga taong ito. At gusto ko lang tandaan nyo na dito sa communication ay meron pa rin yung tinatawag na protocol o standard procedure na sinusunod. Para iisa yung destinasyon ng mandato. Kasi siyempre, hindi ka lang naman, kasi bilang opisyal kasi ng detachment, hindi lang ikaw yung nakikipag-communicate. Meron din yung, anong tawag doon, kasama mo doon sa kumpanya na ganun din yung trabaho. Ganun. Kailangan tugma yung mga diskarte nyo, no, as far as communication is concerned. And of course, para yun nga, mai-avoid natin yung conflict at mga problema that may arise if you cannot do it properly. Because meron tayong tinatawag nga na communication breakdown. Pag hindi natin nagawa sa tamang proseso, tamang oras, tamang panahon, no, sa tamang diskarte, ang communication definitely magkakaroon ng breakdown na siya namang magre-resulta ng kapalpakan sa trabaho, problema sa trabaho. Minsan nagdudulot pa ito ng tinatawag na aksidente or insidente. Pag hindi nagkaroon nga ng breakdown. Okay? So, ano bang pinakasimple na example na magkakaroon ng problema kung nagkaroon ng breakdown? Siyempre, kung nireceive mo yung instruction, ang receive mo blue, nirelay mo sa kasama mo, ang nirelay mo red, no? Nagkaroon ng breakdown. Ang resulta nun ay siyempre kapalpakan, no? Ganun lang kasimple yun. Okay? So, yun lang guys. Those are the important points as far as communication is concerned. And hopefully, meron kayong natutunan na konting kaalaman at aral dito pa rin sa ating talakayan. Okay? Laging tandaan na iwasan natin ang fake news, huwag magpalinlang at ugaliing magsiyasat. Salud at mabuhay.